Sa mga nagtatanong anong nagawa ni Duterte, panoorin nyo to, yung video na to. Yan, makikita nyo kung ano-ano ang mga ginagawa ni Duterte. Kasi sabi ni Chil Jokno, smoking non-smoking lang daw. O panoorin nyo. Attorney Chel, may maganda bang nagawa ang Duterte administration? Yung no smoking. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 10928 o ang batas na nagpapalawig sa validity ng Philippine passport. Mula sa dating 5 taon, magiging 10 taon na ang validity ng passport. Nilagdaan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Free Internet Access in Public Places Act. Sa ilalim ng batas, nakataad na papayagan na maglagay ng libreng internet access sa mga sumusunod na lugar. Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Republic Act No. 10930 na nagpapalawig naman sa visa ng driver's license hanggang 5 taon. President Duterte has signed into law the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, a measure granting free tuition for state universities and colleges or SUCs. Mga kapuso, na isabatas na po ang Republic Act 10932 o ang Strengthened Anti-Hospital Deposit Law na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga ospital o klinika na hihingi muna ng deposito bago tanggapin ang pasyente. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRIN. Sa ilalim nito, wala nang babayaran taunang income tax sa mga minimum wage earner o yung mga kumikita ng 250,000 pesos pababa kada taon. Wala nang babayarang irrigation fee ang mga magsasaka. Ito'y matapos lagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Free Irrigation Act of 2018. Itong 2 ng Pebrero, nakapaloob sa naturang batas na libre ng patubig para sa mga magsasakang may lupain na hindi lalagpas sa 8 hektarya. Nilagdaan na ni Pangulong Duterte bilang batas ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Sa kanyang speech sa signing ceremony sa palasyo, sinabi ni Duterte na ang paglagda sa nasabing batas ang solusyon sa lahat ng problema sa bureaucracy. Ganap na naging batas matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Balik Scientist Program na may layuning pabalikin sa bansa ang mga Filipino scientists. Batay sa Republic Act 110351, mandato ng Department of Science and Technology na hikayatin ang mga Pinoy scientists na magbalik bayan para palakasin ang scientific and technological expertise ng bansa. Samantala, pirmado na ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11036 o ito po yung Philippine Mental Health Law. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11037 o masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Sa ilalim ng batas na ito, magkakaroon na ang gobyerno ng National Feeding Program. Ito ay para sa mga malnourished student sa mga public daycare, kindergarten at elementary school. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Anti-Hazing Act of 2018. Sa ilalim ng naturang batas, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng hazing. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bangsamoro Organic Law matapos itong ratipikahan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Kinumpirma ito ng Pangulo sa kanyang talumpati kahapon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hindi na kailangan ng iba't ibang ID para makapagtransaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dahil yan sa National ID System na isa ng ganap na batas matapos lagdaan ng Pangulo. President Duterte has signed into law the Telecommuting Act that allows private employees to work from home. This gives workers the option to do their jobs from an alternative workplace using computer technology. That option, though, remains a prerogative of the employer. The company is still required to follow labor standards on work hours, overtime pay, and entitlement to leaves when the employee chooses this move. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018. Ito ang batas na magpapalakas sa mga polisiya ng pamahalaan laban sa paglaganap ng HIV at AIDS. Pinirmahan na ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11201 na bubuo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Sa ilalim nito, pag-iisahin ang Housing and Urban Development Coordinating Council at Housing and Land Use Regulatory Board. Kahit papalit-palit ang mobile service provider ng subscriber, hindi na kailangang problemahin ang pagpapalit ng kanilang cellphone number. Dahil sa iyo na yan habang buhay. At sa bisaya ng bagong batas ng Mobile Number Portability Act. May pag-asa ng gumaling at makabangon ang mga
mahihirap na Pilipinong may cancer. Kasunod po ito ng paglagda ng Pangulo sa Integrated o National Integrated Cancer Control Act. Bababa na ang halaga ng gamutan at medisina na kailangan ng mga cancer patients. Pirmado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Expanded Maternity Leave Act. Pinalawig ng naturang batas ang paid maternity leave para sa mga working mother sa 105 araw. Wider access to affordable and quality health care within arm's reach for Filipinos. This is after President Duterte today signed the Universal Health Care Bill. Once enacted into law, the measure would allow for a national health security program that mandates universal health care coverage and benefits for all Filipinos. It aims to achieve three objectives: financial risk protection, equitable access to quality hospitals and healthcare facilities, and the attainment of health-related Millennium Development Goals.